Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik po ang inyong lingkod para po magkomento. Si Kamanong po dito po sa Tambayang Makabayan. Ito po, komentuhan po natin mga katambay. Ang talagang pinag-uusapan po talaga. Lalo po sa mainstream media ngayon mga katambay. Nagkakawindang-windang po sila kung paano po nila ituwid o sabihin na hindi totoo ang video na lumabas dito po sa nakakabit po sa issue ng Pangulong Marcos about sa droga mga katambay. Ito po, nagsalita po ang dating Pangulong Duterte mga katambay. Hinamon po muli ang Pangulong Marcos na ito po'y magpasuri o magpa-drug test mga katambay. Pakinggan po natin sa News 5 ang balita at komentuhan po natin mga katambay. Tinanggi naman ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may kinalaman ng grupong Hakbang ng Maysud o Maysug sa nag-viral na edited video ni umunoy PBBM sa Amerika at Canada na humihit-hit daw ng droga. Sa pahayag na nilabas ng partidong PDP Laban, sinabi ni Duterte na matututukan lamang daw ang isyong ito kung sasailalim sa hair follicle drug test si PBBM. Kung magnegatibo raw dito ang Pangulo, tsak nawawala maagam-agam sa kanya ng publiko. Ang payapa ni Duterte sa Pangulo, hindi dapat gawing katatawanan ng issue. Alam daw dapat ni Marcos na seryosong bagay ang alegasyong durugista ang Pangulo. Wala pang tugon sa payag ni Duterte ang palasyo. Pero dati nang tinanggi ng Pangulo na gumagamit siya ng illegal na droga. Kinumpirma rin ng DICT na edited ang naturang video na pinalabas sa isang pagtitipon sa US at sa Canada. Mga kapatid, Julius Papaw po, iba na. Ayan po mga tambay, talagang tama po. Tama po ang sinasabi po ni dating Pangulong Duterte. Kung gusto mong mawala ang issue sa'yo, sa illegal na droga, ipakita mo sa sambayang Pilipino. Ipakita mo po, Mr. President, Mr. PBBM, na magpa-drug test po kayo sa hair follicle po ng buhok. Buhok po. Hindi po drug test basta-basta. Hindi po urine test sa buhok po, mga katambay. Ang sinasabi po ni dating Pangulong Duterte. At kung sasabihin naman po sa balita na itinanggi ng Pangulong Marcos na siya'y gumagamit ng droga, mahirap na pong paniwalaan yan mga katambay, lalo po ng matatalinong tao sa ating bansa. Mga matatalinong Pilipino na magsasalita ka lang sa isang pahayagan, sa isang sinasabi interview ang Pangulong Marcos para sabihin mo, hindi ako gumagamit. Hindi kailanman, hindi ako gumagamit ng droga. Paano mo papatunayan yun? Ano ang papatunayan mo? Noong nakaraang halalan, nagpa-drug test ka, urine, naging negative ka. Sa Pilipinas pa, mga katambay, pagdating sa ihi, di mo ba? Napakadali pong gawa ng paraan. Lalo po sa Pilipinas. Sa atin po, ang mga test pagdating sa ihi, mga katambay. Pwede tayong gumamit di umano dyan ng ihi ng driver natin, mga katambay. Ihi ng bodyguard natin. Ihi ng kapitbahay natin na hindi nagdodroga. Pero sinasabi ni dating Pangulong Duterte, mga katambay, sa buhok, actual, live, sa luneta, para mapatunayan mo at nang masabi mo na ikaw ay malinis. At lahat ng naninira sa iyo, mapapahiya po 'yun. At baka pwede pang idemanda mga tambay ang mga ito. Lalo po yung mga nagpakalat. Lalo po si Maharlika, di po ba? Dahil kay Maharlika po nag-umpisa ito. Yung galit di umano ni Maharlika na talagang yung ine-expect niya na isang Bongbong Marcos, isang PBBM, isang Pangulo na talagang umpisa pa lang talagang ini-endorso niya na ang pamilya Marcos, lalo po si President BBBM, itong si Maharlika. Pero nawala po ang kanyang sinasabing tiwala, nadismaya siya, nabudol daw siya ng Pangulong Marcos dahil sa nakitang performance ng Pangulong Marcos sa ating bansa. Kaya po nagka-leche-leche po di umano. Nagkawindang-windang sila pagdating kay Maharlika. Hindi po sila tinantanan ni Maharlika. Hanggang sa naglabasan na po ang issue sa droga, sa galing po mag-research ni Maharlika, mga katambay. Talagang nabakbakan hanggang lumabas po ang droga issue. At ito po ay matagal na. Ito pa po ay dati pa po siyang senador
Noong mga time na yon, at may mga involved. May mga involved na artista, malalaking pangalan po, na sinasabi po nagamit pa di umano, mga katambay. Nagamit pa di umano ang isang condo unit ng isang sikat na artista, mga katambay. Na doon daw po sila nagse-session. At yung video na yon ay doon galing, mga katambay. Di umano. At naimbestigahan po ito dahil makasagsagan po ng droga. Naimbestigahan po ito sa pangunguna po ni dating PDEA, di po ba? Agent Morales, mga katambay, di po ba? At nang makasamahan po nitong agent na nagpatotoo din na talagang may video po at sangkot po, di umano daw, di umano, ang Pangulo ng Pilipinas natin ngayon sa PBBM, mga katambay. Nakakalungkot po. Pati mismo yung sinasabing report na nasa PIDEA na galing po rito kay Agent Morales, mga tambay. Pinatotohanan ito daw po ay legit o totoo. Pero sa kabila nawala na po. Nawala na po ang mga dokumento, mga tambay. Yung mga original na dokumento, nawala na po yata. Hindi na rin po nakita nung investigasyon po ng Senado. At talagang sinasabi po ng mga Pilipino, kung wala kang tinatago, bakit hindi mo gawin ang hamon ni dating Pangulong Duterte para matapos na ito? At kung ito naman sinasabing pakulo o pakana ng dating Pangulong Duterte o sinasangkot pa ng media, di umano ang maisog dito sa report nila, mga katambay, hindi pa rin ito matatapos kahit ano gawin ng media na ibintang, ikabit sa maisog itong issue na ito. Hindi po ito matatapos hanggang hindi tinutuldukan ng ating Pangulo, mga katambay. At hindi po ito mawawala, itong issue na ito. Hindi po mawawala ito, mga katambay, itong droga. Napakatindi po nitong droga. Di po ba? Yung issue nga lang po kay Laila de Lima, yung dating senador na droga. Nawala po ba? Di po ba? Napalaya lang po sa bagong Pilipinas. Pero nakakabit po sa kanya yon. Yung issue po ng droga, gumagawa ng droga. Sa Muntinlupa. Di po ba? At na marami rin po doon na nagpatotoo. Hanggang sa nawala na nawala. Yung iba po ay nagkamatay pa. Pero nawala po ba ang issue ng droga nakakabit sa dating Senadora Laila de Lima kahit po siya ay nakalaya na? Hindi. Hindi po. Nakatatak na po sa isip ng mga Pilipino yon, mga tama. Yung pagiging sangkot sa illegal na droga ni dating Senadora Laila de Lima, di po ba? Ngayon pa, na isang Pangulo, hindi lang sangkot, gumagamit at may video pa daw di umano. Mga katambay, sa tingin nyo po, makakalimutan po itong issue na ito at matatakpan ito ng mga Pilipino. History po ito, mga katambay. Kauna-unahan po sa ating bansa. Inuulit po ni Kamanong, kauna-unahan po sa ating bansa na magkaroon po ng presidente na sangkot. Hindi po sa illegal na droga. Gumagamit po ng illegal na droga, mga katambay. Isang Pangulo po. Mas matindi po ito, mga katambay. Drug user daw, di umano. Sinasabi nga ni Kamanong, napakahirap na ibango ng pamilya ang pangalang Marcos, ang eplidong Marcos sa ating bansa. Napakahabang panahon bago po nakabalik sa politika. Pagbalik na pagbalik, ganito naman po ang sasalubong sa eplidong Marcos. Addicted, drug user. Di po ba? Masisira po ang lalo ngayon. Talagang yung pagbalik ng eplidong Marcos, nakabalik sa Malacanang. Ito naman po, ang napala ng eplidong Marcos. Kung hindi niya po itututuldukan, kalahi-lahian po niya, nakasangkot po rito, sangkot po. At hindi na po mawawalang usapin na ito, mga tambay, na merong presidente ng Pilipinas, addict. Di po ba? Di umano, mga tambay. Kaya po, ano kaya ang kinatatakot ng Pangulo ng Pilipinas na sa hamon po ng mga Pilipino at ni dating Pangulong Duterte? Natuldukan niya na para mawala na sa kanyang issue ng droga. Magdadalawang taon na, mga katambay. Napakaswerte nga lang po. Ibabalik ko lang po, mga katambay. Napakaswerte lang po ng Pangulong Marcos.
Hindi po lumabas itong mga issue na ito nung panahon po ng kampanya. Wala pong Presidenteng Marcos po ngayon, mga tambay. Komento ni Kamanong, kung pumutok po ito. Di po ba? Kasi hahamunin po ng taong bayan yan na hindi namin kailangan ng drug test sa ihi, sa buhok. Kung meron pong lalo lumabas na video na ganyan, talagang hahamunin po ng mga Pilipino yan bago siya iboto. Kaya lang hindi lumabas, mga tambay. You know? Napakaswerte po ng Pangulong Marcos. Hindi po lumabas yung video na yan. Ngayon po, sasabihin nila, politika. Kapakanan po ng Pilipino po ang nakasaalang-alang dito, mga katambay. Kapakanan. Napakahirap po sa isang bansa, isang commander-in-chief na magkakaroon tayo na addicted na presidente. Dadalin po tayo niyan. Hindi po magiging maganda ang resulta ng ating bansa, mga katambay. You know? Tataob ang ating bangka. Nakikita na po natin kung paano magpulisiya. Mismong kapatid, Senadora Amy Marcos, natatakot daw siya sa mangyayari sa ating bansa. Lalo kung magkakaroon ng gyera. Atamay. Di ba? Mismong kapatid na. Bakit kaya? Nagtataka lang po si Kamanong. Dating Presidente Duterte, hinahamon na mismo ang presidente ng bansa na magpa-drug test. Bakit po kaya, mga tambay? Wala man lang nagsasalita. Sa media, wala po. Humahamon na magpa-drug test ang Pangulo. Ganon din po sa Kamara, mga tambay. Sa Senado, wala rin po. Bakit po kaya? Wala po kaya silang mga yagballs? Itong mga politiko natin sa ating bansa? Hindi po kaya sinatatakot? Na ang ating bansa ay magkaroon ng isang presidenteng addict daw o drug user, di umano. Okay lang kaya sa kanila? Dahil po kaya sa pakinabang, mga katambay? Dahil mucho dinero daw sila ngayon sa panahon na ito. Gamit na gamit daw ang pera di umano ng bansa. Sa kanila, sa mga politiko daw di umano. Tumatamasa raw. Lalo daw yung mga appointee ng Pangulo. Sumasagana raw. Kaya gustong-gusto raw nila daw na presidente ang ating Pangulong Marcos, mga tambay. Para daw laging sinasabing laging may bonus. Di umano. Mga tambay. Talagang gamit na gamit ang pera ni Juan de la Cruz. Mga extraordinary. Kilalaking mga travel fund, di umano daw. Kaya walang nakikitang problema, lalo sa drugs, ang mga ito. Totoo kaya ito, mga tambay? Totoo kaya di umano mga issue na ito na natatapalan, nasasapalan lahat gamit ang pera ni Juan de la Cruz? Nagtatanong lang po inyong lingkod, mga tambay. Dahil napakalaki po ng issue, wala po naglalakas ng loob na ipa-drug test po ang presidente ng Pilipinas. Nagtatanong lang po inyong lingkod. Tanging si dating Pangulong Duterte lang ang naglalakas loob na magpa-drug test ang isang Pangulo sangkot dito. Maliban doon, nada. Mga katambay, nada na. Nakapagtataka lang po, di ba? Ano po masasabi niyo, mga katambay? Si Pangulong Duterte lang, dating Pangulong Duterte lang naglalakas loob. Sila, tikom ng bibig, tikom, may mga plaster, at meron po piring ang mga mata nila dito po sa issue ng droga ng Pangulong Marcos. Muli po, si Katambay Manong po. Maraming salamat po sa nagsusubscribe at tumatangkilik po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, komento ni Kamanong. At syempre po, wala pong lihim, mga tambay, na maitatago po. Wala pong lihim na forever mong maitatago. Di ba? Tis-tis lang po tayo, mga tambay. May pag-asa pang makabangon ng ating bansa. Muli po, paalam, bye-bye, ingatan nawa.